So, ang sangkay anong nangyari sa Paris, no, kung saan doon po nagaganap ngayon ang Paris Olympics, may nangyari pong matindi mga sangkay matapos po ang isang nakakakilabot na performance nila sa opening ng Olympics na ito. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong sinasabing mabilis na paghihiganti ng ating Panginoong Diyos. Ayon po yan sa mga komentary. Actually, kumakalat po yan mga sangkay sa social media na hindi gaanong binalita international. Pero may mga article, may mga news, mga sangkay na lumabas sa social media tungkol dyan. At ito po yung aalamin natin dahil nga po nagkaroon daw po ng isang matinding blackout bigla o nagdilim bigla mga sangkay ang buong paligid doon sa Paris matapos po itong ginawa nila na performance na hindi maganda at hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Pag-usapan natin yan, but anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Congratulations po sa ating lahat. 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto nga po. Mabilisan lang po tayo. Dire-diretso na mga sangkayon. Please share. Sabi po dito, Paris Electricity Blackout. I've searched to see if this was true. Looks like it is. God will not be mocked. Just like in 2023, Brazil mocked Jesus, dragging a man representing Jesus. Demons kicking and beating Jesus in their parade. Then, after niyan mga sangkay, may nangyari nga pong masama doon po sa Brazil. Ito po ay hinalintulad niya lamang. Kasi sa Brazil, mga sangkay, matapos po mapagtripan sa isang matinding parada, ang Panginoong Jesus, na tila baga nag-perform po sila, na ginagaya po nila, tapos itong si Satanas, pinagtitripan si Jesus. Ngayon, mga sangkay, after that, nagkaroon po ng matitinding pagbaha, yung Brazil. So, 2023, mga sangkay, naganap po yan. At ngayon, 2024, eto na naman. Sabi ko nga, kawawa dito mga sangkay yung gumawa ng performance. Kasi ito po yan, oh. Ito yan. Dila ginaya daw po nila, mga sangkay, itong Last Supper. Kasama po si Jesus Christ with His disciples. Ngayon, pinagtripan po na itong mga sangkay. Ang naisip ko kaagad dito, kawawa ang Paris dito kapag nagkataon kasi sigurado meron pong balik dito ang Panginoon eh. Ayan, ito yung larawan na kumakalat mga sangkay kung saan bigla pong nagkaroon ng kadiliman itong lugar na ito kung saan doon po ginaganap ang Olympics. Ngayon, nag-search din po ako. May mga nag-react pa nga mga sangkay. Ayan, oh. Paris shocked by power outage after demonic Olympics ceremony. Ayan. So ngayon, actually, before ang event na ito mga sangkay, or eksaktong event, naganap po yung iba't ibang klaseng pag-atake na tila baga sinabotage po ang Paris Olympics. Ngayon, mga sangkay, isa lang ang naiisip natin dito, napagtripan nila. Ayan o, ito po yun, pinagtripan nila. Actually, ang pinagtitripan nila dyan, hindi po yung Christianity, but mismong si Jesus Christ. Mismong si Jesus yung pinagtripan nila dito. Ngayon, nag-research po tayo mga sangkay at may mga lumabas. Ito, nag-search ako about dyan. Mukhang totoo nga. Ngayon, nagkaroon ng blackout daw. May breaking news pa, Paris in chaos, massive power outage hits city during Olympics. Yan o, Olympic Games, City of Paris experiences a massive blackout or power outage. So, sobrang daming balita tungkol dyan. Ngayon,
Mga sangkay, ito. Tingnan po natin. Ito po yung isa sa mga larawan na kumakalat to. Na bigla pong nagkaroon ng kadiliman. In Paris, Egyptian darkness descended on the night from Saturday to Sunday. Ayan, may mga photos daw po o videos na kumakalat sa French capital sa social media. They show that the streets of the multi-million metropolis were completely dark. Sobrang dilim daw po talaga ng buong paligid. Services are explaining the cause of the blackout. So, marahil pwede nilang sabihin na kinulang po ng power supply. But for me, ang reality dito mga sangkay, mabilis po talaga yung balik ng ating Panginoon kapag pinagtitripan nyo siya. Ano yun? Blasphemous po yun, mga sangkay. Ano yun? Kalapastanganan po yan sa harap ng ating Panginoon. Though yung picture na yun, hindi naman talaga matatawag na yun talaga yung totally picture ng Last Supper with Jesus. Pero ang tinutumbok po kasi nila doon, yung information na nasa Bible sa Last Supper with the Lord. So, yun po yung pinagtripan nila, si Jesus Christ. Hindi ba nila nalalaman na ang pangalan ni Jesus, sabi ng Bible, luluhod ang mga nilalang sa langit, mga nilalang sa lupa, mga nilalang sa ilalim ng lupa, at maging mga nilalang sa ilalim ng karagatan. Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. At kung pagtitripan po natin yan, mga sangkay, asahan po natin may balik na hindi magandang mangyayari. Ngayon, itong balita mga sangkay, panoorin natin. Nagsorry ang creative director ng Paris 2024 Sorry mga sangkay kasi kalat na po sa social media Olympics opening ceremony matapos ulanin ng batikos ang isang parte ng programa, tampok ang ilang drag queen. Tila kinukutya o iniinsulto raw kasi ng nasabing performance ang Kristyanismo sa isang eksenang... No. Hindi Kristyanismo. Mismong si Jesus Christ ang ininsulto ng mga to. Di ba nila alam na ang pangalan ni Jesus, kinakatakutan niya ng mga demonyo? Kinakatakutan ni Lucifer? Nagpapalayas ng mga demonyo? Naku, matakot talaga sila. Naihalin tulad sa The Last Supper. Pero git ng organizers, isang Greek god ang kanilang binibigyang buhay sa nasabing performance. Nasa frontline ng balitang yan, si Nikki de Guzman. Ayan, yan mismo yon mga sangkay. Inula ng batikos ang performance na yan sa opening ceremony ng 2024 Paris Olympics nitong weekend. Tampok dito ang French actor at singer na si Philippe Catherine na naka-light blue body paint at may mga palamuting baging at prutas sa kanyang ulo at katawan. Sa likod naman niya, isang pahabang mesa kung saan Nakakakilabot, no? Nakakakilabot, guys. ang ilang drag queen at dancer. Sa official X account ng Olympic Games, inilarawan nito ang nasabing performance bilang interpretation of the Greek god Dionysus. Sa Greek mythology, si Dionysus ang Diyos ng paggawa ng alak at ng mga halamanan. Pero para sa mga Kristiyanong manonood, mas nakita nila ang depiction o pagsasalarawan ng The Last Supper. Totoo yun, mga sangkay, ginaya kasi nila. Kitang-kita naman, hindi naman talaga madidinay yan. Kahit anong sabihin pa nila na, hindi, ano yan. Hindi talaga yung tinutukoy yung abot kay Jesus Christ. Kalokohan. Klarong-klaro naman. Ito ang obra ng Italian Ayan, artist na si Leonardo da Vinci na nagpapakita ng eksena sa huling hapunan ni Hesukristo kasama ang kanyang 12 disipulo. Ang simbahang Katolika sa France agad kinondena ang nasabing performance na anilay may mga eksenang nangungutya at nang iinsulto sa Kristyanismo. Hindi ako mga sangkay, siguro, opinion nila yon na ang Kristyanismo ang kinukutya. But for me, ang kinukutya nila dito ay walang iba kundi si Jesus Christ mismo. Si Jesus. At yan po yung nakakakilabot. When we speak the name of Jesus, yan po yung pinakamakapangyarihang pangalan sa buong mundo. Ayon mo sa Biblia. Na kahit po yung demonyo natatakot dyan. At the name of Jesus Christ, every knee will bow. Lahat po ng mga tuhod ay luluhod, mga sangkay. So, nakakilabot itong ginawa nila. Kaya naman itong nangyari, mga sangkay,
na massive blackout or power outage na naranasan po nila mga sangkay. Malamang, ako naniniwala ako bahagi po ito ng parusa ng Panginoon. Pero, I believe na hindi pa po dyan nagtatapos. May matindi pa po yan mga sangkay. Pagtripan nyo ba naman yung pangalan ni Jesus Buti sana kung hindi po yan yung pinakamakapangyarihang pangalan. Sa pangalan na yan, mga sangkay, biblically, kayang magpalayas ng mga demonyo. Mga bad spirits. Tinawag naman itong nakagugulat at nakakainsulto ni US House Speaker Mike Johnson para sa mga Kristiyano sa buong mundo na nanood ng opening ceremony. Sabi naman ni Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini, bad start ang naging diskarte ng France para buksan ang Olympics. Diba? Agad namang nagsorry ang tagapagsalita ng 2024 Paris Olympics matapos ulanin ng batikos ang naturang performance. Ngayon, mga sangkay, ang nangyayari dyan, ayon po sa report dito, ayan, binura po yung video. Ewan ko kung totoo mga sangkay ito. Ayan, official video of Paris 2024 opening ceremony is deleted from Olympics account. Wala, kasi marami po ang marami po talaga ang, alam nyo kasi kahit naman po ang mundo natin ngayon, sadyang napakalupit na. Grabe na po, rampant na po yung kasalanan ng tao. But, alam po natin mga sangkay na marami pa rin po ang hindi papabor sa ganitong klaseng gawain. Pagtitripan nyo yung pangalan ni Jesus, very, very bad. Kaya nga po ito, may nag-post regarding dyan mga sangkay. Don't be surprised. It's the last days. Look up. Kahit ako mga sangkay, ito po kasi yun. Ayan o. Mukha bang hindi yan? Ayan o. Gitna si Jesus. Ito'y obra lamang mga sangkay itong nasa baba. Pero ito po ay tumutukoy sa huling hapunan ni Jesus Christ with His disciples. So ngayon, hindi ko alam ano pa ang susunod na mangyayari mga sangkay sa France. But, sana wala na pong sumunod na mas malaking problema. Ito nga po mga sangkay. Ayan, may video pa nga po. Ayan. So, hindi nila madidinay yan mga sangkay. Grabe. Nagkaroon ng kadiliman mga sangkay ang buong lugar. Ayan major. Ito ay post mismo mga sangkay. Breaking major power outage hits Paris. Ayan So maraming kumalat na picture so hindi po talaga madidinay yan. Ayan Hindi madidinay. Ayan. So ang daming kumalat na Muy bien, mientras tanto, París no tiene luces, Grabe. pero nosotros... Kaya be careful, okay? Mag-iingat po kayo mga sangkay. Ito lang masasabi ko, huwag niyong gagawing kalokohan ang pangalan ni Jesus. Huwag niyong gagamitin sa kung ano-anong kalokohan. Expression mga sangkay na may nahulog lang na kutsara, babanggitin niyo yung pangalan ni Jesus. No. That's very, very bad at nakakatakot po yan mga sangkay. Wag po natin pagtitripan yung pangalan na yan. Dahil yan pong pangalan, mga sangkay, yan po ang magliligtas sa lahat ng tao Di ba nga, sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. Okay? So, we have to be careful. Tayo mga Kristiyano, mag-iingat din po tayo mga sangkay sa paggamit ng pangalan ni Jesus Christ. May proper time sa paggamit na yan. So, good luck sa France kung ano man ang posible pang kahinat na ng kanilang bansa dahil po sa kalukuhang ito. Handaan po natin, si Jesus Christ po, ang pangalan na yan ay makapangyarihan sa lahat na kahit ang mga demonyo ay lumuluhod at natatakot dyan. So, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Ano sa tingin nyo? Comment nyo sa ibaba ng inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Asan na ba yun? Teka lang, hanapin natin. Ito. Ayan, dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay sa YouTube. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.